Bata pa lang ako, mahilig na ako sa mga horror movies at saka sa mga creepy na bagay. Dahil nga sa sobrang hilig ko dito, natutunan ko na rin mag-prosthetic makeup o yung makeup na mga nakakatakot. Dito ko na rin nakahiligan yung pangongolekta ng mga iba-ibang gamit katulad ng mga creepy na dolls. Actually, nung 2007, doon kami lumipat sa bahay na yun. Pero around 2009, doon nag-umpisa yung mga kakaibang pangyayari. Hindi nga ako nakakita o nakakaramdam. Pero one time, after namin umuwi, sa sobrang pagod ko, nakatulog ako. At ang hawak ko sa kamay ko noon, bago ako matulog, yung phone ko. Pero nung nagising ako, yung manika na yung hawak sa kamay ko. May mga kamag-anak din ako na bumibisita sa amin. Sa kwarto ko sila natutulog. Pare-parehas lang din yung sinasabi nila na may batang lalaki daw na nanggugulo sa kanila. One time, may dinala yung ate ko na espiritista. Tapos yung kwarto ko yung tinuturo na may malakas daw na energy na galing doon. Ano nga ba ang sinasabing malakas na energy na nanggagaling daw sa kwarto ni Pat? Posible kaya na galing ito sa mga doll o manika na collections niya? O ito ba, ang batang lalaki na nakikita raw ng mga kamag-anak niya at kasama sa bahay? Para malaman ang sagot, nagsama kami ng isang paranormal expert to know kung ano nga ba ang misteryong bumabalot sa bahay nila. Walang naramdaman dito sa bahay na to. For example, nakita natin dito sa lugar na to, nakita natin maraming hayop, may aso, may pusa. Once na mayroong mag-manifest kasi na entity sa isang lugar, ang unang magre-react, ang unang madi-disturb is yung mga hayop. Dahil mas malakas yung ano ng hayop sa atin, yung pakiramdam ng hayop. Ito po, tinatawag namin itong laser grid. So, ginagamit namin to kapag nag-investigate kami. Dahil kapag itong laser grid na to ginamit namin, pagka mayroong obstruction do sa ilaw ng laser na to, na wala namang source ng obstruction na yun, ibig sabihin positive tayo at meron tayong entity. So far, nung ginamit natin to kanina, wala naman tayong nakitang obstruction sa ilaw niya. And negative yung mga findings natin dito sa house natin na to. So, walang paranormal activity sa bahay na to. Yung thermal scanner naman natin na to, gagamitin natin na itong thermal scanner para i-scan yung temperature ng surface ng area. Kapag meron siyang pabago-bagong sukat ng temperature, kung pataas, pababa ang sukat ng temperature natin, it means meron na ma-manifest na entity, may ghost or mga paranormal activity din natin. So, nakita din naman natin stable yung temperature nung dial natin tinuturo kanina. Stable naman yung ano niya, yung temperature niya. Alam niyo ba na may isla na punong-puno ng manika? Matatagpuan sa Mexico ang Islas de las Muñecas o ang tinatawag na Island of Dolls. Sinasabing ang unang doll na isinabit sa islang to ay pagmamay-ari ng isang little girl na nalunod sa isla. Ngayon, isang tourist destination ng isla at ang mga nagpupunta rito ay patuloy na nagsasabit ng mga manika.
Alam nyo ba na may phobia pala kapag ikaw ay sobrang takot sa mga manika? Pediophobia o ang pagkakaroon ng irrational fear or worry sa dolls. Nag-originate daw ito sa mga salitang paidion, which means little child, at phobos, meaning fear o takot. Kaya ang mga taong nagsasuffer from pediophobia ay posible rin magkaroon ng takot sa maliliit na bata. Pero ang mga kaahan natin ito, mukhang hindi nakakaramdam ng takot sa mga manika. Sa katunayan, last September 2018, pinakasalan ni Felicity Cadleck ang kanyang love of her life. Isang zombie doll na ang pangalan ay Kelly Rossi. Ang doll daw na ito ay regalo sa kanya ng tatay niya noong 13 years old pa lang siya. Share ko lang nga. Speaking of regalo, kilala niyo ba si Chucky Doll? Chucky? This year kasi, isang remake ng original Chucky doll movie noong 1988 ang ipalalabas. Ang Child's Play. Tungkol sa isang manika rin ito na gift ng isang ina sa kanyang anak, not knowing na may evil spirit pala sa loob nito. Share ko lang. Pero totoo ba na pwedeng magkaroon ng evil spirit sa mga doll? O sa iba pa nating gamit? O likha lang to ng super kulit nating imagination? Maraming reasons no para i-associate yung mga lumang bagay sa creepiness. Siguro yung isang reason ay dahil syempre lahat ng mga lumang bagay may storya, may pinanggalingan sila, may nagmay-ari sa kanila dati, and nagtataka tayo kung anong klaseng history ng bagay na yon. Yung mga lumang bagay, no, particularly yung dolls, medyo nakakatakot, nakaka-creepy. Dahil siguro pwede nating i-associate yun sa mga anito dati. Sa history natin, yung mga tribal people no, ay gumagawa ng mga dolls, tapos sinasapian siya ng mga spirits. So, posibleng yung idea na yun sa ating mga Pilipino, napasa sa modern times, pero hindi na anito, mga dolls na. So, and besides, nakita rin natin sa mga horror movies nga, na yung dolls, sinasapian talaga ng mga spirits, mga evil spirits, tapos nabubuhay sila. And yun yung tumatatak sa subconscious natin. Kaya medyo creepy ang mga lumang dolls.